Option button. Ang option button ay tumutulong para makagawa tayo ng maayos at user-friendly na interface sa ating spreadsheet. Inaalaw nito ang ating mga users na pumili ng single item sa ating mga choices, gaya ng male or female, on or off, at madami pang iba. Itong feature na to ay malaking bagay para i-streamline ang ating data entry at i-enhance ang paggamit ng ating mga spreadsheets. Dito sa ating workbook, ang objective natin ay maglagay ng dalawang groups: employment type and department. Punta tayo sa ating developer ribbon tab, tapos insert tayo ng dalawang option button para ang ating user ay mag-select na employment type as salary and hourly. Now, kung magdadagdag tayo ng another option button para sa ating department, makikita natin na sumasama sa ating selection ang pangatlong button natin. Kaya, para magawa natin ma-separate ang dalawang groups, kakailanganin natin ang group box dito. Mag-insert tayo ng group box. Palitan natin ang title ng employment type. Dito sa cell C1 natin, ililink ang value ng ating dalawang option buttons. Makikita natin na ang value nito ay 1 kung iselect natin ang salary. At makikita naman natin na 2 pag hourly. Para naman makuha ang actual value ng selected item natin, gawa lang tayo ng formula na index, tapos select natin itong range na ito. Tapos yung cell C1, makikita na natin na working na ang ating employment type. This time naman, gagawa tayo ng ating department. Insert tayo ulit ng ating group box. Palitan natin itong value na ito ng accounting. Copy natin ng 4 na beses. Tapos, baguhin natin ang values ng mga ito. Ipasok natin sa loob ng ating group box. I-link natin ito sa cell C2.
After natin malink, gawa ulit tayo ng ating index na formula sa cell D2 para i-display ang actual na value ng selected item natin. Tingnan naman natin ang itsura nito pag print natin. Ngayon, gagawa naman tayo ng user form para i-apply ang natutunan natin sa ating option button. Mag-insert tayo ng form. Tapos, maglagay tayo ng tatlong option button. Pangalanan natin siyang Op Electronics. Op Clothing. At Op Home Kitchen. Sa bawat isang category natin dito, meron tayong iba't ibang subcategory. Para sa electronics, meron tayong computers, smartphones, gaming consoles, at audio equipment. Para naman sa clothing, magkakaroon tayo ng menswear, women's wear, at children's wear. Lastly, para sa ating home and kitchen na category, meron tayong furniture at kitchen appliance. Ang objective natin ay i-display natin lahat ng buttons na available lang para sa ating selected category. Mag-insert tayo ng 4 na buttons. Palitan natin ng name of subcategory 1. Of subcategory 2. Of subcategory 3. At of subcategory 4. I-set natin ng false ang visible na property natin. Gawa muna tayo ng subroutine natin para mag-clear ang ating selection. Subclear me.of subcategory 1 point value is equals to false. Me.of subcategory 2 point value is equals to false. Me.of subcategory 3 that value is equals to false.
me that of subcategory 4 that value is equals to false. I-double-click natin ang ating OP Electronics. Call natin ang clear subroutine natin. Call clear. Tapos gawa tayo ng ating if statement. Kapag ang OP Electronics natin ay selected, gagawin natin visible lahat ng subcategories natin. Tapos papalitan lang natin ng caption. If OP Electronics.value is equals to true, then iset natin visible ang ating 4 na subcategory. Para naman sa subcategory 1 caption, ilagay natin computers. Para sa subcategory 2, that caption is equals to smartphones. Para sa subcategory 3 naman, gaming consoles. At subcategory 4 ay audio equipment. I-copy natin ang ating script. Ngayon, gawin naman natin ang ating clothing. Double-click natin ang ating OP clothing, tapos i-paste natin ang ating formula. Ang una pa din nating gagawin ay i-clear ang ating selection, tapos palitan natin itong button na ito para mag-match kay clothing. Since hindi na natin kailangan i-display si subcategory 4, gawin natin siyang false. Tapos palitan natin ulit ang mga caption. Now, itry naman natin si home and kitchen. I-paste natin ulit ang ating script. Palitan natin and tawagin natin yung mga button. I-set natin as invisible ang ating subcategory 3 and 4. Palitan din natin ang mga caption natin para sa 1 and 2 subcategories. Ngayon naman, maglagay tayo ng 2 text boxes para sa maseselect natin na category at subcategory. Pangalanan natin siyang text category at text subcategory. Dito sa ating OP Electronics, idagdag natin ang value ng ating text category ay equal dun sa OP Electronics na caption natin. Tapos, i-clear lang natin ang ating subcategory using VB null string. Copy natin itong code na ito at i-paste sa iba pang categories. Palitan natin ang option button para maging tama ang kukunin na caption. Dito naman sa ating subcategory, ilagay natin text subcategory is equals to OP subcategory 1.caption.
I-copy natin ang buong subroutine natin, tapos i-paste natin ng 3 beses. Palitan natin ang subcategory number.